May mga tao bang pakialamero't pakialamera sa buhay ng iba na kakilala mo? May mga tao ba na palagay mo ikaw lang ang binabantayan at inoobserbahan? Paano kung ang mga taong yun ay hindi pala perpekto gaya ng iniisip ng iba? Magiging isa ka ba sa mangungutya sa kanya sa panahong babagsak siya? O magiging isa ka sa mga tagapagtanggol niya? Naku, alam kong medyo intriguing ang ating pa-intro ngayong araw na to para sa ating programa. Pero huwag kayong malito dyan dahil ako ay medyo nalito naman dito sa kwento. Pero maganda ang kwentong ito, to tell you honestly. Kaya sit back, relax at kahit Sabado, uumpisahan na natin ang ating paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga tao ang nangingialam sa buhay ng iba para masabing mas nakakaangat sila. May mga taong nakikialam sa ginagawa ng iba sa buhay nila para masabing sila ang mas pinagpala. Pero gaya nga ng sabi ng karamihan, wala namang perpektong nilalang. Paano kung ang taong lait ng lait at nangingialam sa buhay mo, isang araw matuklasan mong meron palang madilim na sikreto? Ibubunyag mo ba ito? Pagtatawanan mo ba siya? Ibabalik mo ba ang mga pangungutya niya? O magiging isa ka sa mga tagapagtanggol niya? Dear Mama Mia, ako po si Joey, 33 years old. Simpleng empleyado lang ako sa isang maliit na kumpanya sa bayan. Tahimik ang buhay ko dati, o at least tinatangka kong gawing tahimik. Ang pangarap ko lang naman ay makauwi sa bahay ko pagkagaling sa trabaho. Makapagkape, makapanood ng TV, at makapagpahinga ng walang eestorbo sa akin. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw na imposibleng mangyari yon sa lugar na aking tinitirhan. Bakit kamo? Dahil sa isang tao. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Aling Belen. Si Aling Belen ay ang tinaguriang CCTV ng barangay. Reyna ng chismis, ang babaeng walang pinapalampas na detalye sa buhay ng kahit na sinong kapitbahay. Sa totoo lang, kahit yung hindi niya kapitbahay, alam niya ang buod ng kwento ng buhay. Minsan nga napaisip ako kung may sariling intelligence network ba siya o baka naman mas matindi pa siya sa NBI. Alas 6 ng umaga, nakaupo na siya sa maliit na bangko sa tapat ng bahay nila. Hawak ang malaking pamaypay, nakadaster na bulaklakin at parang may invisible microphone na nagre-record ng lahat ng nangyayari sa paligid. Kahit dumaan lang ang pusa, kaya niyang gawing chismis. Ay naku Joey, sigaw niya isang umaga habang papasok ako sa trabaho. Sana naman ba ang punta mo? Kiaga-aga. O bakit, may date ka? Napahinto ako saglit, napakamot sa ulo ko. Aling Belen, papasok pa lang po ako sa trabaho. Monday po ngayon. Ay, Monday pala? Sabay pikit ng mata na parang may naalala. Abay nako, masyado kayatang masipag. Ingat ka ha, baka naman yung boss mo
nililigawan ka o nililigawan mo na? Napailing ako pero pinilit kong ngumiti. Hindi po gano'n, Aling Belen. Sabay lumapit siya ng konti na halos idikit na ang mukha niya sa akin. Joey, seryoso? Wala ka ba talagang nililigawan? Hindi mo ba nakikita si Jenny? Ayun yung anak ni Mang Cardo. Dalaga pa rin hanggang ngayon. Sayang ang lahi. Muntik na akong matawa pero pinigilan ko. Sige po, mauna na po ako, baka mahuli pa ako sa biyahe. Sige, pero tandaan mo, bukas na bukas din, malalaman ko kung sinong kasama mo kagabi. Sabi niya sabay kindat. Kapag gabi naman, habang nanonood ako ng TV, ay rinig na rinig ko pa rin ang boses niya sa labas. Nakikipagchismisan sa mga dumadaang kapitbahay. Para siyang may shift work. Umaga hanggang hapon, nagbabantay siya. Gabi hanggang halos madaling araw ay broadcast station naman siya. Minsan, nakahiga na ako ay biglang may kumakatok sa pinto. Joey! Joey! Sigaw niya. Nagulat ako dahil pasado 10:00 na noon ng gabi. Dali-dali akong bumaba at binuksan ang pinto dahil baka kung may anong emergency. Bakit po, Aling Belen? May nangyari ba? Tanong ko at medyo kinakabahan pa. Naku! Pahiram naman ako ng toyo, anak. Kasi nagluluto ako ng adobo tapos bigla akong naubusan. Napahinga ako ng malalim. Sige po, sandali. Pero bago ko pa maabot ang bote ng toyo, ayun na. Nagsimula na siyang mag-interrogate. Joey, narinig ko kagabi may dumating na babae dito. 9:00 na ng gabi ata yon. Sino yon? Girlfriend mo ba yon? O baka naman live-in na yan ha? Naku, sabihin mo sa akin. Hindi ko naman ipagkakalat eh. Aling Belen, putol ko. Delivery lang po yun ng pagkain. Delivery. Sabay tango-tango niya. Pero halata namang hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Bakit 9:00 na? Hindi ba dapat 6:00 pa lang may ulam ka na? May amoy pa nga ako amoy tinolang manok dito. Napapikit na lang ako. Ganun po talaga, late na po akong nakauwi. Sige po, eto na po yung toyong hinahanap nyo. Ingat po kayo pa uwi. Sabi ko sabay sara ng pinto. Pero mula sa labas, naririnig ko pa rin ang boses niya. Delivery raw. Tinola raw. Aba, malalaman din naman natin yan bukas. May mga araw na parang nawawalan na ako ng privacy sa sarili kong tinitirhan, Mama Mia. Hindi ko alam kung kailan ako makakapag-relax nang walang nakamasid sa akin. Isang linggo, bumili ako ng bagong cellphone. Aba, hindi pa man ako nakakapasok sa bahay, sumigaw na agad si Aling Belen mula sa tapat ng bahay niya. Joey! Aba, bagong cellphone yan Ano yan, iPhone? Naku, mahal yan. Saan ka kumuha ng pera? May nagpapadala ba sa'yo? Parang gusto kong magtago sa ilalim ng lupa. Pero syempre, ngumiti na lang ako ng pilit. Hindi po iPhone to, Android lang po. Promo lang po sa mall. Pero narinig ko pa rin ang bulong-bulungan niya sa mga kasama niya. Promo daw? Aba, baka naman may sugar mommy na, kaya ayaw ligawan yung anak ni Mang Cardo. Minsan, Mama Mia, nagpunta ako sa tindahan sa kanto para bumili ng yelo at soft drinks. Pagdating ko doon, may nakapila pang 3 tao. Habang naghihintay ako ay bigla kong narinig ang pamilyar na tinig mula sa likuran ko. Uy Joey,
Ang dami mong binibili ah. May bisita ka ba? Sino? Babae ba? At ayun na naman siya, Mama Mia. Nakasunod na pala sa akin. Ah, wala po. Iinom lang ako habang manonood ng TV. Sagot ko. Ganun ba? O baka naman may pa-party dyan mamaya. Sabihin mo na para makapaghanda ako ng pulutan. Sabi niya sabay tawa ng malakas. At lahat ng tao dun sa tindahan ay nakatingin na rin sa akin. Habang pauwi ako, iniisip ko, paano kaya kung wala si Aling Belen dito sa kanto namin? Tahimik kaya? Oo, siguro. Payapa kaya? Sigurado. Pero sa isang banda, iniisip ko na baka nga sobrang lungkot din. Kasi sa totoo lang, kahit nakakainis siya rin ang nagbibigay ng kulay sa lugar namin. Parang pelikula na lagi siyang extra. Pero sa totoo lang, bida-bida naman siya sa lahat ng eksena. At doon ko napagtanto, Mama Mia, ito palang si Aling Belen ay magiging malaking parte ng buhay ko kahit anong iwas ko pa. Maagang umaga iyon ng Sabado. Supposedly, araw po ng pahinga ko. Oras ng kape, pandesal at katahimikan. Pero syempre, hindi pwedeng maging simple lang ang buhay kapag may Aling Belen na umaaligid sa paligid. Habang umuusok pa ang kape ko sa mug, may narinig akong malalakas na boses mula sa labas. Una, boses ng isang babae. Tapos may sumagot na malutong na lalaki. Sumilip ako sa bintana at ayun na nga, nakalatag na parang drama sa tanghali ang eksenang aking nasaksihan. Si Mang Ernesto, retiradong sundalo, ay nakikipagsagutan sa isa pa naming kapitbahay na si Aling Baby. Yung kapitbahay naming palaban din at medyo may pagkamataray. At sino ang nasa gitna na parang referee? Abay, walang iba kundi si Aling Belen, Mama Mia. Sabi ko na nga ba ikaw ang nagtapon ng basura dito sa bakuran ko kagabi. Sigaw ni Mang Ernesto na galit na galit. Hoy, Mang Ernesto, hindi ako yun no? Ang kapal naman ng mukha mong pagbintangan ako. Ikaw kaya ang madalas nag-iinom dito. Baka may mga bisita ka. Yun ang mga nagtapon dyan. Balik sigaw ni Aling Baby. At bago pa lumala, ayun na, sumabat na po si Aling Belen. Hawak-hawak ang tabo na para bang ginagawang mikropono. Naku! Huwag kayong mag-away. Pero sa totoo lang ha, nakita ko kasi kahapon si Baby may dalang sako ng basura. Ayun, dumaan dyan sa harapan niyo, Ernesto. Kaya baka nga siya. Sabay boom. Parang granadang sumabog ito sa buong barangay. Ano? Sigaw ni Aling Baby. Ako raw ang nagtapon? Aba, chismosang matanda ka. Ikaw kaya ang laging nakasilip sa bintana. Baka ikaw ang nagtapon tapos ako na ngayon ang sinisisi mo. Hoy! Sagot ni Aling Belen, taas kilay at taas noo. Ako pa? Abay, kung magtatapon ako ng basura, di nakita ko rin kung sino. At nakita nga kita. Doon na ako napaubo ng malakas sa loob ng bahay kasi ramdam ko ilang segundo lang madadamay na ako. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Si Joey! Biglang sigaw ni Aling Belen sabay turo sa bahay ko. Tanungin natin si Joey. Siya ang laging gising ng madaling araw. Baka nakita niya. Napamulagat ako. Muntik ko pa talagang mabitawan ang mug na may mainit na kape. Ha? Ako na naman? Bulong ko sa sarili ko. Maya-maya ay kumatok na nga sila sa gate ko. Joey! Joey! Lumabas ka nga rito! Sigaw ni Aling Belen. Wala na akong choice kundi ang lumabas.
Bit-bit ko pa rin ang mug ng kape na para bang hindi halatang naalimpungatan lang ako. Ano po yun? Tanong ko na pilit kalmado. Ano nakita mo kagabi o kaninang madaling araw? Di ba nakita mong may nagtatapon ng basura sa bakuran ni Ernesto? Tanong agad ni Aling Belen na para bang abogado na nagko-cross-examine. Napakamot ako ng ulo. Actually po, tulog na tulog ako kagabi. Hindi ko po alam kung sino ang nagtapon. O, ayan na, sabat agad ni Aling Baby. Wala siyang nakita, kaya wala kayong ebidensya na ako yun dahil hindi naman ako yun. Pero hindi pa rin nagpatalo si Mang Ernesto. Paano naman yung sinabi ni Belen na nakita ka nga daw niya kagabi? Napatingin silang lahat kay Aling Belen at ako rin. Parang sabay-sabay kaming nagtanong sa aming mga mata kung saan niya nakuha ang sinasabi niyang ebidensya na nakita nga niya si Aling Baby. Pero si Aling Belen ay kampanting-kampanti pa rin. Ay nako, baka nga mali lang ang oras na nakita ko. Pero sigurado ako, si Baby talaga yun. Dun na sumabog si Aling Baby. Chismosang matanda ka talaga. Kung hindi ka ba naman pakialamera, hindi lalaki ang gulong ganito. Sabay turo kay Aling Belen. At sa sobrang init ng ulo ay biglang hinagisan ni Aling Baby ng tabo ng tubig si Aling Belen. Aray naku po! Sigaw ni Aling Belen. Nabasa ang duster at muntik pa talaga siyang madulas. Ang buong kanto ay nagsilabasan na. Kung ang mga batang naglalaro ay tumigil na rin at nanood. Yung mga tindera sa kanto ay iniwanan na ang paninda nila. Para kaming nasa barangay fiesta na walang handaan na puro sigawan lamang. Ano ba? Tumigil na nga kayo? Sigaw ko na pilit silang pinaghihiwalay. Pero imbis na tumigil, pareho silang nagsisigaw pa rin. Kung hindi ka man taban talaga, Epal, wala sanang gulong ganito, Belen. Sigaw ni Baby. Kung hindi ka ba naman tamad magtapon ng basura mo sa ayos, wala sanang away, Baby. Balik sigaw ni Aling Belen. Si Aling Ernesto naman, imbis magpatigil ay nadagdagan pa ang init ng ulo. Ewan ko sa inyo, pare-pareho kayong problema sa barangay. At bago pa lumala ay may dumating na natanod. Anong nangyayari dito? Sabay-sabay silang nagsumbong na para bang mga batang kinder na nagtuturo. Si Baby kasi, si Ernesto kasi, si Belen kasi. At ako nakatayo lang sa gitna, bit-bit pa rin ang mug ng kape na lumalamig na. Ang tanod ay tinitigan ako, Mama Mia. O ikaw, Joey, ikaw na lang magsabi sa akin kung ano talagang nangyari dito. Napakagat ako ng labi. Kung sino man ang pangalanan ko, tsak magiging kaaway ko. Kaya ang ginawa ko ay ngumiti ako ng pilit at nagsabing, siguro po, baka pusa lang yung nagtapo ng basura. Tahimik ang lahat sa loob ng 3 segundo. Sabay-sabay silang tumawa pero yung tawang hindi naman masaya. Yung ngising-ngisi ang mukha nila pero kumukulo ang dugo nila sa loob. Bandang huli ay nagkahiwalay din sila. Si Aling Baby ay nagkulong sa bahay niya. Si Mang Ernesto naman ay bumalik sa upuan niya at naninigarilyo. Samantalang si Aling Belen ay basang-basa pa rin pero hindi nagpapatalo. Tignan mo yan, Joey. Kung hindi ba naman sila pasaway. Buti na lang andyan ako para malaman ang totoo. Kung wala ako, di walang hustisya dito sa barangay natin. Napailing ako pero sa isip ko, ikaw nga ang ugat ng lahat ng gulo dito At doon ko urang naranasan kung papaano ka madadamay nang wala ka namang kinalaman. Dahil lang sa pakikialam ng isang kapitbahay. Kung iisipin mo, pagkatapos ng eksenang nangyari noong Sabado kina Mang Ernesto at Aling Baby,
Dapat siguro ay natuto na ako kung paano umiwas. Pero hindi. Dahil ang katotohanan ay nananatili na hindi ka makakaiwas kay Aling Belen. Bakit ka mo? Kasi araw-araw parang nakaprograma na ang buhay niya. May sariling schedule. Kumbaga sa barangay, siya ang unofficial security guard, surveillance at reporter all rolled into one. Pagmulat ko ng mata sa umaga bago pa ako makapagmumug ay alam kong nasa labas na siya. Nakaupo sa maliit na bangko, hawak ang walis tingting pero halatang hindi naman talaga nagwawalis. Isang beses pagbukas ko ng gate ay nakita ko siyang nakapamewang. "Oh, Joey, ang aga mo namang aalis. Sino yan ha? May nililigawan ka na naman ano?" Napabuntong hininga ako. "Trabaho lang po ulit, Aling Belen." "Trabaho raw? Bakit ka nakapumada ha?" "Aba, may meeting ng puso yan at hindi meeting ng opisina." Sabi niya sabay tawa ng malakas. At lahat ng dumadaang kapitbahay nakatingin sa akin, nakangisi. Para akong isang artistang iniintriga ng press. Ang kaibahan lamang, iisa lang po ang reporter ko. Si Aling Belen. Isang araw ng linggo, naglinis ako ng bahay. Sa dami ng alikabok ay napilitan akong buksan lahat ng bintana. Pero mali pala yun, kasi ayun, napansin agad ako ni Aling Belen. "Hoy Joey, naku grabe naglilinis ka. Bakit, may bisita kang darating? Babae ba yan? Sabihin mo na." Nakanganga ako sa pagpupunas ng lamesa sabay sigaw ko. "Wala po, naglilinis lang ho kasi makapal na ang alikabok." Tumango-tango siya, hawak ang baba na para bang isang detective. "Sige na nga, pero kung may tinatago ka, malalaman ko rin naman yan mamaya." Sa totoo lang, Mama Mia, kinakabahan po ako. Kasi maya-maya ay may kumatok sa gate. Pagbukas ko, delivery boy pala ng pagkain. Nagulat ako dahil hindi naman po ako umorder. "Sir, padala po. Bayad na raw." "Ano? Kanino po galing?" tanong ko. "Kay Aling Belen daw po. Sabi niya para daw po sa bisita ninyo." Napahawak ako sa noo ko. Ano ba talaga itong si Aling Belen? Kapag hapon naman, eto na yung oras na parang patrol na siya. Lakad-lakad sa kalsada, may hawak na pamaypay, sabay titigil sa harap ng bawat bahay. Para po siyang barangay census, kaya lang chismis edition. Isang beses, may bagong lipat sa kabilang kanto, isang tahimik na mag-asawa. Ang dami na agad niyang sinabi tungkol sa mga ito. "Alam mo Joey, may bagong lipat dito. Ang alam ko, OFW yung lalaki. Ang babae naman teacher. Pero ang chismis, hindi daw kasalang dalawang yan. Live-in lang daw." Aba, kung totoo iskandalo yan, di ba? Bawal yan sa teacher. Ang sagot ko naman, "Aling Belen, kakalipat lang po nila. Baka hindi pa natin kilala. Huwag mo na nating husgahan." Ay, nako Joey, huwag kang ang inosente dyan. Lahat ng sekreto lumalabas. Tingnan mo bukas, makikita mo ko may dala ng chismis. Hindi pala chismis kasi katotohanan na sariwa tungkol sa mag-asawang yan. At hindi nga siya nagkamali, Mama Mia. Kinabukasan, nalaman ng buong barangay ang buong pangalan ng mag-asawa. Pati nga pangalan ng aso nila. Sino pa bang nagpakalat nun? Walang iba kundi si Aling Belen. Pinakamalupit si Aling Belen kapag gabi. Habang lahat ng tao ay nag-uumpisa ng magpahinga, siya ay alerto pa rin. Nasa bintana, nakasilip na para bang security camera na may pa-sound system pa. Isang gabi, nagpa siya akong mag-video kay mag-isa sa bahay. Hindi naman malakas, sakto lang. Nang biglang may kumatok. Pagbukas ko ng
pinto, ay ayun si Aling Belen. Tulad pa rin ang forma niya na nakadaster. Joey, nako, ang ganda naman ng boses mo. Pwede bang pakiulit yung kinanta mo para ma-record ko sa cellphone? Gagawin kong ringtone. Napanganga ako, Mama Mia. Aling Belen, gabi na po, baka makaistorbo tayo sa iba. Ay, hindi yan. Ang sarap nga ng boses mo eh. Pwede ba kantahin mo yung My Way? Baka sakaling makaswerte tayo sa wedding bukas. At doon ko na-realize, walang oras, walang lugar at walang privacy kapag kapitbahay mo si Aling Belen. Ang pinaka-memorable sa akin yung isang eksena isang hapon. Dumating yung pinsan kong si Romy na matagal ko nang hindi nakita. Nagkamustahan kami sa sala, tawanan at asaran dahil close kami ng pinsan kong ito. Biglang may narinig akong kaluskos sa likod bahay. Nang silipin ko ay muntik na po akong himatayin sa sobrang kaba. Pero si Aling Belen lang pala. Nakadapa na parang sundalo at sumisilip pa sa bintana. Naku, Aling Belen! Sigaw ko. Nagulat siya at muntik pang masubsob ang mukha niya. Nakadapa lang ako kasi nagwawalis ako dito sa likod eh. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paanong nakatayo na siya. Wala naman siyang dalang walis, may hawak lang siyang cellphone. Napailing talaga ako. Habang nakahiga ako kinagabihan ay pinapakinggan ko ang tahimik na electric fan, pero sa labas rinig ko pa rin ang boses niya. Kausap yung kapitbahay na para bang wala ng bukas. At doon ko naisip, grabe pala talaga ang pakikialam niya sa buhay ng lahat. Nakakatawa minsan pero nakakainis naman madalas. Pero sigurado ako, hindi na magiging kumpleto ang araw sa kanto namin kung wala siyang paiksena. Ang problema lang, alam kong darating ang araw na hindi lang simpleng chismis ang idudulot niya. Kasi kapag mas may seryosong pangyayari, tsak na madadamay na naman ako dahil nasa harap lang ako ng bahay niya. At hindi ko alam kung handa na ba ako para doon, Mama Mia. Akala ng lahat si Aling Belen ay simpleng chismosa lang. Isang kapitbahay na walang ibang ginawa kundi bantayan ang bawat kilos ng iba at pag-usapan ang buhay ng lahat. Pero gaya ng maraming kwento sa barangay, lagi at laging may mas malalim na pinagmumulan ito. At doon ko unang natuklasan ang malaking lihim ni Aling Belen. Isang hapon, dumating ang barangay captain sa kanto. May inimbita siyang mga tao para sa isang pagpupulong. May nawawalang motorsiklo kasi sa lugar at gustong malaman kung may nakakita ba nito. Siyempre, sino pa ba ang unang tagapagsalita? Di si Aling Belen. Ay naku, Kap, alam ko kung sino ang kumuha niyan. Si Junjun, yung anak ni Aling Mila. Nakita ko kasi kagabi may tinutulak siyang motor sa kanto. Lahat ng mata ay sabay-sabay tumingin kay Junjun na halos mangyak-ngyak na noon. Hindi po ako, Kap. Motor ko po yun. Tinutulak ko lang kasi flat yung gulong. Ewan ko sa'yo, Junjun. Pero kita ng dalawang mata ko eh. Balik ni Aling Belen tapos taas noo pa siya na parang siguradong sigurado sa sarili. Umugong ang bulong-bulungan ng mga tao. Ang ibang kapitbahay ay naniniwala kay Aling Belen. Ang iba naman ay nagdududa. Ako ay nananahimik lang kasi kilala ko si Junjun. Oo, medyo loko-loko siya minsan pero hindi naman po siya magnanakaw. Nauwi sa iyakan si Aling Mila, nanay ni Junjun at halos magkagulo pa ang buong kanto. Doon ko napansin na parang may kakaiba sa mukha ni Aling Belen. Oo, may tapang siya. Pero may bakas na lungkot ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay dumating ang isang package sa bahay ni Aling Belen. Mali ang pagkakadala sa akin dapat. Pero dahil pareho kami ng street number ay doon naiwan. Kaya kumatok ako sa gate. Aling Belen, sa akin po yata to.
Nang pagbuksan niya ako ay napansin kong medyo magulo ang loob ng bahay. Hindi ako sanay kasi akala ko siya yung tipong walang palalampasin at laging maayos ang lahat dahil diba syempre chismosa siya. Dapat takot siyang machismis din ng iba. Pero hindi. Nakakalat ng mga papel at may mga sulat na nakatambak. At sa gilid ng mesa ay may isang larawan ng pamilya. Larawan iyon ni Aling Belen kasama ang isang lalaki at 2 bata. Pero halata kong luma na yun kasi mapusyaw na ang kulay at medyo kupas na. Napansin niya ang titig ko kaya agad niyang tinakpan ito. Ay, naku, wag mong pakialaman yan. Sabay, hagot niya ng tawa na papilit. Pero hindi ko maiwasang magtanong. Mga anak niyo po ba yun, Aling Belen? Natigilan siya, saglit lang pero naramdaman ko na medyo bumigat ang hangin sa aming dalawa. Oo, mga anak ko. Pero matagal na silang wala dito. Nasa abroad na. Tsaka siya biglang nagbago ng tono. Biglang parang naging masayahin na ulit. Parang walang pasabi. O siya, salamat sa package ha. Sige na, umuwi ka na. Baka may dumating na babae sa bahay mo. Pero sa pag-alis ko, ramdam kong may hindi siya sinasabi. Isang gabi habang nasa labas ako ay lumapit siya ng tahimik. Hindi ako sanay na mahina ang boses niya, pero ngayon ay parang ibang tao siya. Joey, pasensya ka na kung minsan nadadamay ka sa mga gulo ha. Alam kong lagi mo akong iniiwasan. Napangiti ako. Ayos lang po, Aling Belen. Parte na yata ng buhay ko yan dito sa kanto na yun. Alam mo ba kung bakit ako ganito, Joey? Tanong niya. Hindi ako nakasagot, Mama Mia, dahil hindi ko alam kung tatanungin ko ba siya o hindi. Kasi wala akong ibang ginagawa. Wala akong ibang kasama. Dati, mga anak ko at asawa ko lang ang mundo ko. Pero nung umalis sila papuntang abroad, hindi na sila bumalik. Yung asawa ko, nakipagrelasyon at nagkaanak na sa iba. Yung mga anak ko naman, tumitigil na sa pagpapadala ng sulat sa akin. Nitawag nga, halos wala eh. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang ire-react ko dahil hindi ko naman ini-expect yun. Kaya eto ako ngayon. Imbis na isipin kung paano ako iniwanan ng pamilya ko, mas pinipili ko na lang isipin ang buhay ng iba para kahit papaano hindi ko maramdaman na mag-isa ako. Napansin ko na parang may tumakas na tulo ng luha sa mata niya. Pero agad naman niya iyong pinunasan at biglang nagbago ulit ang tono niya. Kaya bukas ha, huwag kang aalis nang hindi nagsasabi. Baka akalain kong may dinadala ka ng babae dyan sa bahay mo. Sabi niya sabay tawa pero ramdam kong pilit lang ang tawang iyon. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko na ituloy ang panonood ng TV. Paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi niya. Oo nga't nakakainis siya at nakakatawa minsan pero ang totoo pala, may kalungkutan pala siyang tinatakpan sa kanyang sobrang pakikialam. At dun ko unang na-realize, Mama Mia. Minsan pala ang mga taong pinakamalakas ang boses sa umaga, sila rin pala yung pinakatahimik ang mga gabi. Kung tutusin, kaya pa sanang tiisin ang bawat banat at tanong ni Aling Belen. Pero nung dumating ang punto na halos buong barangay na ang nagkakainitan dahil sa kanya, doon na po nagsimula ang totoong gulo, Mama Mia. Taon-taon may fiesta sa barangay namin tulad ng lahat ng barangay sa Pilipinas. Dito nagsasama-sama ang lahat. May palaro, may perya at syempre may kantahan. Pero sa taong ito, iba po ang ihip ng hangin. Kahit bago pa man dumating ang piyesta, ay may mga chismis ng kumakalat. Kesyo si Mang Ernesto daw ay may kabit. Kesyo si Aling Baby daw ay nangungutang pero hindi naman nagbabayad. Kesyo si Kapitan daw ay kumukupit ng pondo sa barangay.
At lahat ng chismis na yon ay walang ibang pinagmulan kundi si Aling Belen. Kaya pagdating ng piyesta, imbis na maging masaya ay puro sulyapan at iringan ng mga tao. Gabi ng piyesta noon, nagtipon ang lahat sa plaza dahil may pa-videoke contest sa entablado. May palaro rin at may kainan. Ako, simpleng nakaupo lamang at kumakain ng pansit. Pero ayun, narinig ko na naman ang boses ni Aling Belen sa mikropono. Magandang gabi sa lahat, bungad niya na para bang siya ang host. Bago po tayo magsimula sa sayawan, gusto ko lang po sanang ipaalala na sana wala nang magnanakaw ng motor. Wala nang mga kabit-kabit na yan at sana lahat ay marunong ng magbayad ng mga utang. Sabi niya na tumawa pa na animoy nagbibiro lang na isang host na nagpapatawa. Parang bombang sumabog ang plaza noon. Si Mang Ernesto ay napatitig sa asawa niya. Si Aling Baby naman ay tumayo at tinitigan ng masama si Aling Belen. Si Kapitan naman ay napakamot sa ulo na halatang tinamaan sa mga sinabi niya. At doon nag-umpisa ang sigawan. Hoy baby! Hindi ako nangungutang ng walang bayad. At kung hindi man ako magbabayad, wala ka ng pakialam doon. Sigaw ni Aling Baby. Ikaw baby, ilang beses kang na-short sa paluwagan ha? Balik ni Aling Belen. At ikaw naman Ernesto, naku wag mo nang itanggi. Ilang beses na kitang nakitang may kasamang babae sa bayan. Mas bata pa dyan sa asawa mo. Nagulat ang lahat dahil hindi nila akalain na ganun katapang si Aling Belen. Si Mang Ernesto naman ay nag-init ang ulo. Pambihira ka talaga, Belen. Kung ano-anong lumalabas dyan sa bibig mo, wala ka namang pruweba. Pero ang misis ni Mang Ernesto ay nakataas na ang kilay. Tama nga yung hinala ko. Sino yung babae mo ha, Ernesto? At yun na nga, parang naging instant teleserye ang piyesta. Ang mga bata napatigil ulit sa paglalaro para manood. Yung mga matatanda naman ay biglang nakisali. Naglabasan ng sari-sarili nilang sekreto at reklamo. Habang nagkakagulo, biglang may sumigaw. Paano naman itong si Joey? Hindi ba't laging may bisita yan sa bahay? Sabay-sabat ni Aling Belen na nakaturo sa akin. Oo, tama. May mga babae siyang pinapapasok dyan sa bahay niya gabi-gabi. Naku, alam kaya yan ng landlord niya? Namilog ang mga mata ko. Delivery lang po yun ng pagkain. Ngunit sino bang nakikinig? Lahat naman ay napatingin sa akin at nagtatawanan na may halo pang bulong-bulungan. Naku, delivery raw. Biro pa ni Aling Belen. Ginaya yung sinabi ko dati. At ang buong plaza ay nagtawanan na. Para po akong nalubog sa sobrang pagkapahiya noon, Mama Mia, na parang gusto ko na lang maglako na lang bigla. Hindi nakatiis si Kapitan at umakyat siya sa entablado. Tama na to. Hindi po to chismisan. Piyesta po to. Kung may reklamo kayo, dumaan kayo sa tamang proseso. Naku, Kap, huwag ka namang magalit. Nagpapakatotoo lang ako. Kung lahat kasi nagsasabi ng totoo, wala namang gulo. Sabi ni Aling Belen na hindi pa rin talaga tapos sa patutsyada niya. At doon ay halos magsimula na naman na magsuntukan ng iba. Si Aling Baby at si Mang Ernesto ay muntik nang nagkapikunan at naulit-ulit yung issue sa basura. Yung ibang residente naman ay kanya-kanyang pasaring at parinig na. Ako, gaya nung ilang mga araw nakaupo lang sa gedli habang hawak ang malamig ko ng pansit. Matapos ang piyesta ay parang may bagyong dumaan. Imbis na masaya ay nag-uwian ng lahat na may bitbit na sama ng loob sa bawat isa. Sa gitna ng lahat, ang hindi ko maiwasan ay kung bakit masaya pa si Aling Belen. Kita mo, Joey? Kung hindi talaga ako nagsasalita, hindi malalaman ng lahat ang katotohanan.
Pero sa isip ko, wala ka naman sanang pakialam, Aling Belen. Buhay naman nila yan. Hindi mo naman inaayos, ang ginagawa mo pa ay lalo mong pinapagulo ang lahat. Pero syempre, para wala na lang pang dagdag issue, ay nanahimik na lang ako. Matapos na uwi sa gulo ang piyesta, 1 linggo ay halos walang gustong lumabas ng bahay. Ang mga tao ay para bang nagtatampo sa isa't isa. Yung iba ay deadma pa rin, pero halata mong may iringan. At syempre si Aling Belen, hindi pa rin siya tumitigil. Parang hindi siya naaapektuhan sa mga nangyayari. Hindi ko na nga alam, Mama Mia, kung meron bang konsensya itong si Aling Belen. Sa tuwing dadaan ako sa tindahan ay ayan na naman siya. Joey, alam mo ba itong si Ernesto ay hindi na umuwi sa bahay nila? Nakikitulog daw sa kapatid niya. Kala mo naman talaga totoong kapatid. Aling Belen, baka kailangan mo rin pong magpahinga. Halos lahat dito sa barangay natin ay may galit na sa iyo ah. Galit? Nako, hindi galit ang mga yan sa akin. Naiinggit lang sila kasi ako may tapang para magsabi ng totoo. Napasimangot ako, Mama Mia. Ano ba talaga tong si Aling Belen? Baka naman may sakit talaga ito sa utak. Isang gabi may kumatok sa bahay ko. Pagkabukas ko ng pinto ay laking gulat ko na si Aling Belen. Nanginginig at umiiyak. Joey, pwede bang makitulog ako dito? Nagulat ako sa tanong niya. Po, bakit po? Ano pong nangyari? Hindi siya sumagot pero kita ko sa mga mata niya yung sobrang takot na para bang may bigat siyang tinatakasan. Si Arturo kasi, bulong niya. Wala naman akong kilalang Arturo, Mama Mia. Sinong Arturo? Si Arturo, yung dati kong kinakasama. Sino po? Yung asawa ninyo? Hindi ko siya asawa. Siya yung kinakasama ko nung iwan ako ng asawa ko at nag-abroad ito. Gulat na gulat ako dahil nun ko palang narinig ang pangalan ni Arturo, Mama Mia. Bakit po? Ano pong problema? Dati mo pala siyang kinakasama. Ayan, pumunta sa bahay. May dalang itak, tatagain yata ako. Po? Bakit po kayo tatagain? Ano pong problema? Muntik na akong madisgrasya, Joey. Bakit po? Ano po ba talagang problema? Gusto niyang makipagbalikan sa akin pero ayaw ko na. Mama Mia, gulat na gulat ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero dahil umiiyak siya, ay pinatuloy ko na lang din siya sa bahay. Ngunit Mama Mia, wala pang ilang oras ay parang binabayo na ng bagyo ang pinto ng bahay ko. Hinahampas na pala ito ni Mang Arturo at umaalingaw-ngaw sa buong paligid yung ingay. Ramdam ko ang panginginig ng dingding at para bang nababasag na rin ang bintana. Belen! Belen, lumabas ka dyan! Di mo ako maluloko! Dito ka pala nagtatago sa bahay ng lalaki mo kaya ayaw mong bumalik sa akin? Sigaw niya na puno ng galit. Nagtakip ako ng bibig dahil halos hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Pero nung muntik pang mapatili si Aling Belen ay nilipat ko naman ang kamay ko sa bibig niya. Nanginginig siya at namumula ang mga mata sa kakaiyak. Joey, baka isipin niyang may relasyon tayo. As lalo akong papatayin yan. Nanlamig ako. Relasyon? Diyos ko, paano kung totoo ang akala? Paano kung totoong ang akala ito ni Mang Arturo? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na wala naman akong kinalaman dito?
Lumapit ako sa pinto pero hindi ko binuksan. Pinagsisigawan ko si Mang Arturo. Mang Arturo, tama na po. Walang ginagawa sa'yo si Aling Belen. Wala rin siyang ginagawa dito. Ayaw ka lang niya munang harapin dahil natatakot siya. Umuwi na lang po muna kayo. Narinig ko ang pagngisi niya sa labas. Aba, ikaw pang nagtatanggol ha? Ano kayo ha? Ano kayong dalawa? Parang gusto kong sumigaw ng wala pero hindi ko alam kung maniniwala ba siya. Sa dami ng mga kapitbahay namin, ako itong tinakbuhan ni Aling Belen. Biglang isang malakas na bang at tumilapo ng seradura ng pintuan ko. Nabuksan niya ito gamit ang isang malakas na sipa lamang. Napaatras ako, nakita ko siyang pumasok at hawak ang isang itak na kumikislap pa sa ilalim ng ilaw na halata mo talagang matalim. Si Aling Belen naman ay halos mawalan na ng malay sa sobrang takot. Mang Arturo, tama na po. Arturo, tama na. Ayoko na sa'yo, di ba? Bulong niya habang nakasiksik sa likod ko. Tinuturo ako ni Mang Arturo. Ikaw ang sumisira sa relasyon naming dalawa ni Belen. Nanlaki ang mga mata ko, Mama Mia. Ano? Wala akong ginagawa sa asawa mo. Pero imbis na makinig ay lalo siyang nagalit. Araw-araw kang bukang bibig ni Belen. Sabi ni Mang Arturo. Si Joey ganito, si Joey ganyan. Akala mo ba hindi ko napapansin? Sa lahat ng bahay dito, ikaw lang ang binabalik-balikan niya. Para akong nabato sa kinatatayuan ko, Mama Mia. Napalingon ako kay Aling Belen at nakita akong nakatungo siya. Hindi makatingin sa akin o kay Mang Arturo. Umamin ka, Belen. Ito ba yung lalaki mo, ha? Mama Mia, nagkakagulo na ang lahat. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari. Nung iamba na ni Mang Arturo, nakahampasin na ako ng itak, ay halos hindi na ako makahinga. Iwas ako ng iwas. Ilang beses akong umiwas at buti na lang at nakakailag ako. Pero sa ikatlong hampas niya ay natamaan na talaga ang kamay ko. At oo, Mama Mia, matalim nga talaga masyado ang itak na yun dahil agad akong nasugatan. Medyo malalim pa ang sugat. Si Aling Belen naman ay nakakita ng dugo at hinimatay na nga ng tuluyan. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa pagkakataon na yon. Kala ko ba ang tapang-tapang ni Aling Belen dugo lang pala, hinimatay na. Buti na lang at bago pa ako mapuruhan ni Mang Arturo ay dumating na ang mga tanod ng barangay, pati na rin yung aming kapitan. Buti na lang at meron kaming isang kapitbahay na tumawag ng rescue. Dahil kung hindi, baka wala na ako. Dinala agad ako sa klinik ng barangay. Agad namang inasikaso ng mga tauhan doon ang sugat ko at saka ako pinapunta ng ospital para matahi ito. Sinamahan ako ng isang barangay tanod at ni kapitan. O Joey, huwag ko munang pumasok sa trabaho bukas ha. Kasi kailangan natin tong ayusin sa barangay. Yung si Arturo, andun na. Dinitain muna namin sa barangay. Kasi baka delikado lasing pala yun. Bukas, maaga pumunta ka sa barangay ha. Si Aling Belen nandyan na rin sa bahay niya. Magpahinga ka na. Sabi ni kapitan nung matapos na nila akong ihatid sa bahay ko. Ilang minuto pa mula nung makaalis sina Kapitan, Mama Mia, ay kumatok na naman si Aling Belen sa pintuan ng kwarto ko. Aling Belen, bukas na lang po tayo mag-usap sa barangay. Joey, pasensya ka na ha. Pasensya ka na't nadadamay ka sa gulo. Pasensya ka na rin at nasugatan ka. Aling Belen, 10 oras na po ng gabi. Magpahinga na lang muna po tayo. Bukas na po tayo mag-usap.
Joey, gusto ko lang sabihin lahat sa iyo ang totoo. Wag na po, Aling Belen. Baka machismis pa tayo ng kapitbahay. Alam ko, Mama Mia, na meron pong mga kapitbahay na nakikinig na po sa usapan namin ni Aling Belen. Dahil nasa loob ako ng bahay ko at siya naman ay nasa labas, kaya hindi talaga maiwasan na mapalakas ang mga boses naming dalawa. Well, sinadya ko naman talaga yun, Mama Mia. Para nang sa ganon ay may makarinig sa amin at may makatistigo na wala nga talaga kaming relasyon ni Aling Belen. Kasi ang totoo, Mama Mia, nakakakilabot naman kung may relasyon kami ni Aling Belen halos nasa 15 o hanggang 20 taon siguro ang pagitan ng edad naming dalawa. Di naman po ako pumapatol sa ganun katanda sa akin. Natulog ako kahit mahapdi ang sugat ko. Kinabukasan, nagkapilang ako at bumili ng pandesal. Andun pa si Aling Belen at pilit pa rin talaga akong kinakausap, pero sabi ko, tsaka na lang, dun na lang sa barangay. Pagkatapos kong kumain ay naligo ako. Sakto namang 7:30 na, kaya naghanda na ako para pumunta ng barangay. Pagdating ko doon ay maagang maaga si Kap dahil halos nagwawala na si Mang Arturo. Nung makita niya kaming dalawa ni Aling Belen ay lalo siyang nagalit. Tignan mo, Kap, tignan mo. Ayan tignan mo yan. Magkasama pa talagang dumating. Abay Arturo, magdaan-daan ka nga sa sinasabi mo. Siyempre magkasama kaming darating. Dahil 'di ba, ikaw yung sadya namin dito at magkaharap lang ang bahay namin. Huwag ka nang magpalusot, Belen. Gawain mo talaga 'yan. Sigaw ni Mang Arturo. Na siyang ikinagulat ko ng barangay captain at ng mga tanod, pati na rin ng mga taong nakikiisyoso. Sa totoo lang, Mama Mia, marami po ang mga pumunta doon sa barangay nung nalaman nilang maghaharap-harap kami at nalaman nila ang nangyari kagabi. Hindi ko naman masisisi ang mga kapitbahay ko. Siguro dahil naisip nilang ilang beses na silang chinismis ni Aling Belen, kaya eto na ang pagkakataon na ang chismosa at marites naman ang pag-uusapan nila. Dun muna kayo sa labas. Dun muna kayo sa labas. Labas, dali. Pagpapalabas ni Kapitan sa mga taong nakikiisyoso lang. Naiwan yung 2 barangay kagawad. Yung isa ay lupong tagapamayapa. Tapos meron ding 2 barangay tanod. Arturo, nandito tayo para mag-usap ng maayos ha. Kung ayaw mo makipag-usap ng maayos, ay mapipilitan kaming dalhin ka na lang sa presinto ng pulis. Mabuti nga't hindi ka namin diniretso sa presinto eto, nataga mo na itong si Joey. Paano ba naman kasi, Kap? Hindi ko matataga yan. Sinira niya yung relasyon namin ni Belen. Ilang beses ko bang sabihin sa inyo, Mang Arturo, wala po kaming relasyon ni Aling Belen. Aling Belen, pasensya na po Hindi ko po gustong saktan ka, pero hindi po ako pumapatol sa matatanda sa akin. Halos mapatawa na noon ng mga barangay tanod at kagawad na nandoon din sa loob. Kung wala kayong relasyon, bakit panay kang binabanggit ni Belen? Nakayuko lang naman si Aling Belen at hindi nagsasalita. Matapos naming magpalitan ng mga maanghang na salita ni Mang Arturo, ay sa wakas tinanong na ni Kap itong si Aling Belen. Ano ba talagang nangyari, Aling Belen? Bakit pinagbibintangan nitong si Mang Arturo na lalaki mo itong si Joey? Di ba ikaw naman nagchichismis dito na maraming mga babaeng dinadala si Joey dyan sa bahay na inuupakan niya? Wala po kaming relasyon, Kap. Ang totoo niyan, kaya po, lagi kong binabanggit itong si Joey. Kaya din po, laging magaan ang loob ko ditong sa batang ito kasi naaalala ko sa kanyang panganay kong anak. Nagulat ang mga taong nandoon.
Hindi kasi nila alam na merong anak itong si Aling Belen. Ano? May anak ka na, Aling Belen? Opo, Kap. 2 na po. Nasaan yung mga anak mo? Andun po sa abroad. Sinama po ng asawa ko. Mas lalo pang nagulat ang lahat, Mama Mia. Ano? Asawa? Akala ko ba si Mang Arturo ang asawa mo? Hindi po, Kap. Yang si Arturo, kinakasama ko lang yan. Pero matagal na kaming hiwalay. Mula nung iwan ako ng asawa ko. Naguluhan pa ang lahat. Ano? Matagal na kayong hiwalay? Mula nung iwan ka ng asawa mo? Hindi na nakapagsalita si Aling Belen. Kaya kaming lahat ay napabaling ang aming tingin kay Mang Arturo na tila ba hinihintay namin kung ano ang kanyang sasabihin. Ganito kasi yan, Kap. Nagkaroon kami ni Belen ng relasyon nung ang kanyang asawa ay nasa abroad. Hindi pa sila dito doon nakatira. Doon pa sa kabilang bayan. Ibig mong sabihin, kabit ka ni Aling Belen? Derechahang tanong ni Kap. Si Aling Belen naman ay nakita kong labis-labis ang pagkapahiya, Mama Mia. Na para bang kulang na lang hilingin niya na lamunin na lang siya ng kinauupuan niyang bangko. Aling Belen, totoo ba tong sinasabi ni Mang Arturo? Kabit mo siya? Hindi siya nakapagsalita. Oo, Kap. Kaya nga, nagalit ako dyan sa babaeng yan eh. Bakit kung kailan iniwanan na siya ng asawa niya malaya na kami, tsaka pa siya nagkipaghiwalay sa akin. Doon naman bumuhos ang luha ni Aling Belen. Hindi mo ba nakikita, Arturo? Hindi mo ba nararamdaman? Nagsisisi ako. Nagsisisi ako kung bakit ako pumatol sa'yo. Nagsisisi ako kung bakit ako nakipagrelasyon sa'yo. Dahil sa'yo at sa pakikipagrelasyon ko sa'yo, iniwanan ako ng mag-aama ko. Hoy Belen, huwag kang magsalita dyan na parang pinilit kita ha. Ikaw yung pumatol sa akin nung magkakilala tayong dalawa sa sugalan. Mama Mia, grabe talaga ang mga revelasyon sa araw na yon. Hindi na ako makapagsalita pa. Nakita ko na labis-labis ang pagkapahiya ni Aling Belen. Nakita ko na parang bumalik sa kanya lahat ng mga chismis na ginawa niya. Halos inabot kami ng 3 oras doon sa opisina ni Kap. Nung sa wakas ay natapos na. Nung sa wakas ay nagkapirmahan na si Mang Arturo at si Aling Belen na wala na silang pakialamanan pa. At kung sakali man na manggulo pa si Mang Arturo, ipapapulis na ito, ay tsaka pa natapos ang usapan na yon. Ilang beses na sinabi ni Aling Belen na hindi na niya mahal si Mang Arturo at na bawat araw na nakikita niya si Mang Arturo, naaalala niya ang pagtataksil niya sa pamilya niya. Kaya nga raw siya lumipat dito sa bayan at barangay namin dahil ayaw na raw niyang alalahanin ang mga masasakit niyang ginawa. Si Mang Arturo naman sa wakas ay nahimasmasan na rin. Lalo pa nung pinagalitan na siya ng kapitan namin. Paglabas namin sa opisina ng kapitan, kahit na lagpas tanghalian na ay marami pa ring tao, Mama Mia. Para bang nakikinig ang lahat sa usapan. Nung nakita nila si Aling Belen ay mapangngut siya at mapanghusga ang kanilang mga itsura. Halatang may narinig sila mula sa loob. Hindi naman kasi soundproof ang opisina ni Kap. Kaya alam ko na may nakikinig sa pintuan nung nagmi-meeting at pinag-aayos kami kanina. Si Aling Belen naman ay nakayuko lang at dire-diretso nang naglakad hanggang pauwi sa kanyang bahay.
Ako naman, Mama Mia, habang naglalakad ako ay may mga kung ano-anong akong naririnig. May mga pasimple pa ngang nagtanong kung ano bang pinag-usapan sa loob na akala mo talaga ay hindi nila alam o wala silang kaalam-alam. Pag-uwi ko ng bahay ay halos hindi ako makakain sa sobrang dami ng revelasyon. Ganun pala, no? Kung sino pala yung mahilig manira ng buhay ng iba, yun pa pala ang mas sira ang buhay. Kung minsan kung sino pa yung nag-aastang mga santo, yun pa pala ang may ginagawang kabulastugan. Simula sa araw na yun, Mama Mia, ay hindi ko na po nakikita si Aling Belen sa labas. Simula sa araw na yun ay hindi ko na po nakikitang nakikipagchismisan siya. Hindi ko na rin naririnig ang boses niya. Minsan isang gabi napa-overtime ako sa trabaho. Nung pag-uwi ko ay nakasalubong ko si Aling Belen na papunta sa tindahan. "Oh, Aling Belen, kumusta na po kayo? Bakit hindi po kayo lumalabas? Kala ko po may sakit kayo." "Ibang sakit to, Joey. Sakit sa puso." "Po? May sakit kayo sa puso? Nagpa-check up na po ba kayo?" "Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sakit sa puso dahil pinagchichismisan ako ng iba." Sinamahan ko siya papunta sa tindahan dahil may bibilhin daw siya. Pagkatapos ay sabay na kaming naglakad. Habang naglalakad, Mama Mia, ay kinausap ko siya. "Siguro naman, Aling Belen, ngayon alam niyo na kung anong pakiramdam ng pinagchichismisan. Siguro naman, ngayon, titigil na kayo." "Joey, kaya lang kasi ako ganito dahil gusto kong maramdaman na may kalinisan pa rin naman akong taglay, na hindi lang ako ang may mali, na hindi lang ako ang may dumi sa pagkatao." "Oo nga, Aling Belen, pero hindi po maganda yun eh." "Sorry ulit ha, Joey. Sorry ulit." Pagkatapos naming mag-usap, kinabukasan, Mama Mia, ay may naririnig ulit akong chismis tungkol sa kanya. Pero hindi na po ako nanahimik. Kinausap ko na po ang iba naming mga kapitbahay, lalo na kapag nararamdaman kong pinagtitinginan at pinagchichismisan nila si Aling Belen. "Pwede pong wag na nating dagdagan yung sugat ni Aling Belen. Tanggap naman po niya na nagkamali siya. Wag na po tayong gumaya sa kanya dahil baka sa susunod tayo naman po ang makarma," sabi ko. Hindi naging madali. Ilang linggo hanggang sa ilang buwan na pakikiusap ko sa mga kapitbahay ko bago nila tinigilan ang pagchichismis kay Aling Belen. Isang hapon, Mama Mia, nagkaroon po ng parang pa-meeting si Kapitan sa amin. Para pong SOBA o State of the Barangay Address. Doon ay napag-usapan ang tungkol sa mga chismis. Ang hindi ko inaasahan ay binigyan ng pagkakataon ni Kapitan itong si Aling Belen na magsalita. Sa harap ng marami ay humingi ng tawad si Aling Belen. Humingi ng tawad sa pangchichismis niya sa ibang tao. Pagkatapos noon ay medyo gumaan na ang oras sa barangay. At nung nagsara na ang tindahan na malapit lang sa aming kanto dahil lumipat na ang mga ito sa ibang bansa, si Aling Belen ang nagbukas ng tindahan. Sa ngayon, Mama Mia, ay lugar pa rin naman ng chismis ang tindahan na binuksan ni Aling Belen. Pero hindi na ganun kagrabe ang mga chismis sa barangay namin. Tanggap ko rin na alam kong may pagkakataon din na pinagchichismisan nila ako, lalo pat totoo nga na ngayon na meron ng babaeng pumupunta-punta sa inuupahan kong bahay dahil may karelasyon na ako. Tinanggap ko na yon at sinabi ko na rin sa karelasyon ko ang mga bagay-bagay tungkol sa aming mga kapitbahay. Mama Mia, kung nagtatanong kayo kung ano po ang dahilan kung bakit ako nag-share ng kwento ni Aling Belen dito sa inyong programa, ito po ay para paalalahanan ng lahat.
tayong lahat ay meron pong mga itinatagong sikreto, mga mababahong sikreto, mga pagkakamali. Wala pong ni isa sa atin ang perpekto, kaya dahan-dahan lang po tayo sa panghuhusga ng iba. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Joey. Maraming nakarelate dyan sa kwento ni Joey, at ni Aling Belen, Pero, may tapang lang talaga na kakaiba itong si Aling Belen. O, yung iba, nagtatago pa rin habang nagchichismis. Ito namang si Aling Belen ay nakakabilib. Harap-harapan. Oo, kahit nakakatuwa yung kwento, ay may aral pa rin naman ito. At sana, atin pong isapuso at isaalang-alang ang aral. Nako naman, Joey, nakakabilib ka naman dahil kahit na ilang beses ka nang nadamay sa pangchichismis ni Aling Belen, hindi ka pa rin pumikit para hayaan mong kutsain siya ng mga tao at husgahan. Ikaw ay tumayo para ipagtanggol si Aling Belen sa kabila ng pandadamay niya sa'yo sa mga problema niya at mga chismis na gawa-gawa niya. Kaya na lamang nung pagkataga sa kamay mo, 'di ba? Anyways, maraming salamat at sana ngay may natutunan ng lahat sa naging kwento ng buhay ninyo ni Aling Belen. Hello ako sa ating mga members, Easy Gale, Gibaras Girl, Mila Raduban, Freaky, Angeline Puaso, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Nits Pabualan, at sa ating bagong member na si Janice Linian and Colleen Bueno. Maraming salamat po. 10 na po ang member ng ating programa. So kung gusto niyo pong magpa-member, nako, ayan, may join button dyan sa baba. Click nyo na lang at kayo na ang mamili kung anong klaseng membership ang gusto ninyo. At syempre, nako naman, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kahit na weekend, ay nakikinig pa rin kayo dito sa ating programa. Nako, kung umabot kayo sa puntong ito ng ating program, like at share naman ang video na to. Please, maawa kayo. At syempre, kung hindi pa po kayo subscriber ng ating channel, please do subscribe to our channel. Mag-click na rin kayo ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong upload. And speaking of bagong upload, nako, meron po tayong bagong channel. Ay, ayan. Isa pong panibagong channel. Hindi po araw-araw muna ang uploading dito, pero sisikapin natin sa mga susunod na gawin nating araw-araw. Ayan. Hanapin nyo po Encounters with Mama Mia. Encounters, that's ENCOUNTERS with Mama Mia. Ayan, kung hindi nyo pa rin mahanap dahil konti pa lang naman ang subscriber. Ako pa lang naman siguro at ang subscriber doon. Ayun, anuin nyo dyan sa baba, may link po na pwede nyong puntahan para mahanap nyo po ang atin pong other, ang ating other YouTube channel. Alam nyo po, kwento rin po ang laman o ang content ng channel na yun, pero iba pong mga kwento at kakaibang uri po ng pagkukwento. Sana rin po ay suportahan nyo pa rin iyon, okay? At bago tayo umalis, nako, hello muna ako sa ating mga suki. Maraming salamat. Zoraida Gumeda, Majet Aguada, maraming salamat sa iyo. Hello rin kay Eric Gomez, Lovely No Feel, Queen Yara, Jennifer Lingaza, Annalie Inting, maraming salamat. Hello rin kay Julian Ramilo, maraming thank you sa iyo, Sir Jaime Rodriguez, Margie Flores. Hello rin kay Ruby Ramos, maraming salamat din. Kay Riza Beltagal, maraming salamat. Emily Bonachita Tabalba, miss na miss raw niya ako. Bakit? San ka ba galing? Araw-araw akong nandito. Hi din ako kay Rene Liza Daniel, Joanne Sarmiento, maraming salamat. Joanne Kilang, hi sa'yo. Hi din kay Ramona Gonzalez, kay Nika Nix, Lloyd Palogme from Romblon, Lori Lynn Hora or Nora, maraming salamat from UAE. Hello rin ako kay
Bebwala from Hong Kong. At sa lahat ng tagapakinig natin, maraming salamat po. Sa inyong lahat na meron pong sariling kwento ng inyong mga buhay, please do not hesitate na mag-email po sa atin, mamamia.cdo0317@gmail.com, at i-share niyo na po ang inyong mga kwento. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Mag-ingat po kayo palagi dahil mahal ko kayo. Mwah! Love you. Bye-bye!